gitna ng abalang lungsod ng Maynila, sa isang gusaling malapit sa Ayala Avenue, may isang call center na kilala sa dami ng empleyado nito. Ngunit sa loob ng gusaling ito, may isang bahagi ng kasaysayan na bihirang ibahagi. Isang nakakatakot na kwento na patuloy na ginagambala ang mga empleyado hanggang ngayon. Noong dekada 90, bago pa man naging call center ang gusali, ito'y isang lumang hotel na kilala bilang Hotel del Sol. Isang gabi, isang OFW na nagngangalang Clara ang dumating at nag-check-in sa hotel. Siya'y bagong balik mula sa ibang bansa at nagdesisyon na magpahinga muna bago umuwi. Ngunit kinabukasan, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto, tila sinakal ng mahaba niyang buhok na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang kanyang mga matay nanlilisik at tila puno ng takot. Walang nakakita kung paano siya namatay at ang kaso ay nanatiling walang solusyon. Kalaunan, ang hotel ay isinara at iniwan ng maraming taon. Nang mabili ito ng isang kumpanya at gawing call center, sinimulan nila ang renovation. Ang ika-7 palapag kung saan natagpuan ang bangkay ni Clara ay naging isa sa mga opisina ng night shift. Dito nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, si Carla, isang bagong empleyado, ay may night shift. Habang nag-overtime siya at mag-isa na lang sa kanyang cubicle, naramdaman niyang tila may nakatingin sa kanya. Nang siya'y lumingon, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng puting damit na tila basang-basa. Ang mukha nito ay maputla, ang mga mata ay puno ng luha, at tila ba may mga bakas ng pagdurusa. Agad na nawala ang babae nang kumurap si Carla. Iniisip niyang baka pagod lang siya, itinuloy niya ang trabaho. Ngunit hindi pa doon natapos. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Sa mga sumunod na gabi, paulit-ulit niyang naririnig ang mahinang pag-iyak at paghikbi mula sa madilim na bahagi ng opisina. May pagkakataon na biglang bumubukas ang mga ilaw at nag-o-off ng mag-isa. Ang mga computers ay kusa ring nagre-restart at mga dokumento ay nawawala at natatagpuan sa kakaibang lugar na tila ba may ibang gumagamit. Isang gabi, si Carla at ilang kaibigan niyang naka-duty din ay nagdesisyong mag-record ng kanilang karanasan. Nagtungo sila sa lugar na pinagmumulan ng pag-iyak. Habang nagre-record, muling lumitaw ang babae, si Clara. Sa video, malinaw na nakikita ang kanyang anyo, ang kanyang mga matay nanlilisik at puno ng hinanakit. Biglang bumagsak ang temperatura sa paligid nila at naramdaman nila ang malamig na hangin na tila dumaan sa kanilang katawan. Ang video ay nagpapakita ng isang kakaibang anino na nagmumula sa likod ni Clara na tila ba may ibang nilalang na kasama niya. Nang i-check nila ang recording kinabukasan, malinaw na malinaw ang imahe ni Clara sa video. Kasama pa nito ang mahinang boses na nagsasabing, "Tulungan niyo ako, hustisya, hindi ako makaalis." Agad na kumalat ang video sa buong opisina. Maraming empleyado ang natakot at ilang beses na nagkaroon ng mass resignation. Mula noon, mas lalong dumami ang mga insidente ng pagpapakita ni Clara. Isang supervisor ang biglang hinimatay nang makita niya ang sariling refleksyon sa salamin na may katabing mukha ni Clara, nakangiti ng malademonyo. May mga naririnig na kaluskos sa mga cubicle tuwing patay ang ilaw at minsan pa'y may nakita silang mga marka ng kamay sa mga pader na tila mula sa isang taong nagtatangkang umalis. Hanggang ngayon, sa ika-7 palapag ng gusaling iyon, naroon pa rin ang mga bakas ng presensya ni Clara. Maraming bagong empleyado ang nagsasabi na tuwing madaling araw, may naririnig silang mga yabag at mahinang pag-iyak. Sinasabing ang kanyang kaluluwa ay nananatili doon, naghahanap ng hustisya at hindi matahimik hanggang sa makamit ito. Ang kwentong ito ay patuloy na nagdudulot ng takot sa mga empleyado at nananatiling bahagi ng kanilang mga bulong-bulungan tuwing may bagong hires o sa mga gabi ng kanilang graveyard shift. Wala pa ring nakakalimot sa malamig na gabi ng Disyembre kung kailan ang kaluluwa ni Clara ay muling nagpaparamdam, naghihintay ng kalayaan
mula sa kanyang walang hanggang bangungot. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at mag-ingat kayo sa dilim.